Hello, magandang araw sa lahat. Meron tayong aayusin dito na stand fan na Asahi ang brand. Stand fan, electric fan, ayaw umikot. Itong itim na kulay, kahit i-on natin, walang response. So, ano kaya ang naging problema nito? Tingnan natin. Actually, pinakita ko yung outlet para walang magsabi na walang kuryente. Mayroon talaga. So, bubuksan na natin ang ating electric fan na aayusin. Simple lang naman ito. Kung may alam, di na kailangang itapon. Pwede pa naman. At saka magandang klase ito, Asahi. Mahal ito eh. Ang may-ari pala nito ay yung pamangkin ko. Si Linit at si Dudong Nathaniel. Isang chief engineer sa barko. Hindi pa nakauwi kaya tutulungan natin na ayusin ito. May aircon naman sila kaso lang hindi naman sa lahat ng oras ay mag-aircon. Paminsan-minsan din ay gumagamit tayo ng electric fan. Tatanggalin lang natin yung kanyang cover, yung guard ng hélice at saka hélice, natanggal na natin. Pasensya na kayo, yung background ng dumadaan na sasakyan siguro maririnig dahil yung shop natin ay malapit lang sa highway. Itong e-ring pala tinatanggal natin at saka lihain natin dahil mamaya huhugutin natin itong kanyang shaft para malagyan ng langis ang kanyang bushing. So, tatanggalin na natin ang 4 na screws na siyang humahawak or ano ba yan? Pumipigil sa housing na hindi nababaklas. Ang pag-ayos pala ng electric fan ay talagang iniingatan kasi nakikita ko minsan sa YouTube may nag-upload dyan na napakadelikado. Mamaya ipapakita ko kung bakit. So dito muna tayo sa ating ginagawa. Bubuksan natin ang switch para malaman natin, matrace natin kung may problema ba sa kanyang cord, sa kanyang electrical cord. From the plug up to this point, yung speed pala nito ay 3. So tingnan natin kung walang putol. Meron tayong VOM dito, or itong kanyang resistance na function natin gagamitin. Pag hindi putol, may continuity, magdi-deflect ang needle papuntang right. Ayan. So ibig sabihin ito okay, ito yung kabilang linya. So dito tayo sa kabila na naman, kabilang wire. Ang pupuntahan niyan ay sa switch na. Ayan, may palo ang needle ng ating tester. So walang problema ang switch. Okay. Wala rin problema ang wire, yung cord papuntang switch.
Ayan, naka 1 tayo. Pumapalo. Pumapalo, no? Kasi connected naman yan sa loob. Pag medyo mataas ang resistance, yun ang 1. Pag number 2 na ang speed mo, bababa ang resistance. Lalo na pag sa number 3 na, yun ang pinaka mababang resistance. Anyway, ang punto natin dito ay walang problema ang kanyang cord. Pero pag sukatin natin yung dalawang prong or ano ba yan, prongs, no, sa plug, walang palo. Ibig sabihin, kahit walang problema sa cord, yung kanyang thermal fuse mayroong problema. So kalimitan open yun, putol. At ang ginagawa ng ibang technician, nilagyan ng jumper. Delikado yun, kaya nga mayroong thermal fuse para kung may problema, hindi masusunog ang electric fan dahil yung fuse ang puputok, mag-o-open yun. Kaya napakahalaga na hindi i-bypass. Huwag kayong maniwala dyan sa mga technicians na nag-upload ng kanilang video na pinakamadaling gawin daw, walang gastos. Hindi pwede yun. So, titingnan natin itong kanyang thermal fuse. Mayroong zip tie na siyang pumipigil na hindi mabaklas yung dugtungan. Ito, tingnan natin ito. Kailangan natin ng gunting dahil madikit nilagyan kasi ito ng air drying varnish. Ito yung dugtungan ng wire, yung galing sa main papuntang fuse or thermal fuse. Dadaan yan ng thermal fuse. So kailangan tanggalin natin itong remaining na zip ties. Yung iba kasi yung thermal fuse nandyan lang, kaso ito hindi makikita dyan. So putulin natin itong zip ties. Meron naman tayo ditong reserva. At dapat ingatan ito dahil gabuhok lang ang laki ng ng magnet wire na ginagamit. Pag careless tayo dito, mapuputol ang wire. Sa ngayon, tatanggalin natin itong mahirap tanggalin na tube na bumabalot sa thermal fuse. Tiyagaan lang talaga. Malapit na ito. Malapit nang matanggal ang pinaka tube or tubing na ginagamit. Ito na. Pinuputol ko na. Ito yung kanyang thermal fuse. Kaliwitan dito mga 133 degrees Celsius ang kanyang capacity, 250 volts. So para ma-confirm natin kung putol nga, itong gagawin natin. Ayan, putol. Ayaw pumalo. No? So baka sabihin ng iba, dahil walang kontak kaya ayaw pumalo. Mamaya titingnan natin. Papakita ko sa inyo. Isigurado natin na may kontak. Yan, may kontak.
nag-deflect yung needle. No? Pero pag sa kabila na natin ilagay yung ating test rod, walang palo. Pero dito sa kabila, may kontak yan. Tingnan nyo, may kontak yan. So, ang ibig sabihin yan ay open ang kanyang thermal fuse. Ito yon, 133 degrees Celsius. Pag lumampas dyan yung init, nag-overheat ang motor, kusang napuputol yan. Ulitin natin, wala talagang palo. Ito yung pampalit natin. Bagong thermal fuse, tingnan nyo, bumapalo. So, ibalik natin ang tali. Gumagamit tayo ng bagong zip tie or zip ties. So, careful lang tayo dahil kung magkamali tayo, mapuputol ang magnet wire, yung dulo ba. So, pwede pa naman idugtong pero malaking trabaho na. Yan, binabalik ko. Dito natin idugtong ang kabilang paa ng ating bagong thermal fuse. Meron naman tayong pangsulda, so walang problema. So para safety, hindi magka-short, hindi naman masama magka-short, hindi naman yung puputok, pero ma-defeated yung pinaka-purpose ng thermal fuse pag nagka-short, kaya ingat lang tayo. Kasi pag sobrang init ang motor, kusa naman yung napuputol. Pero pag nagkadikit yung dalawang paa, ay na-bypass yung kanyang purpose. Kaya nilalagyan natin ng tube. Pang pang insulate. Andito na yun. Ihinang na natin para sigurado tayo. Pasensya na sa background, may mga aso, meron tayong mga kapitbahay, may mga bata minsan na nagsisigawan. Wala tayong ideal na lugar. Kasi yung shop natin, mayroong nakapaligid ng mga bahay. Pero sa mga interesado, lalo na yung mga bagong graduate ng nasa electronics ba na kurso, magagamit din ninyo ito. Basic lang naman ito. Or yung mga nanay at tatay dyan na mahilig sa ganitong gawain, medyo pwede ito. Na singot ko yung usok ng ating pangsulda. Hindi maganda. Dapat kasi nakamask, kaso lang hindi na ako nagsuot ng mask. Ito pala, yung pinaka-tube natin pag nainitan, nagsishrink yun. Pero walang problema kasi lalagyan natin ng fireproof na tube, yung itim. Yung mga sinaunang electric fan, hindi naman thermal fuse ang kanilang gamit. Meron talagang fuse na nakalagay sa bandang base ng electric fan. Ibig sabihin, pag masyado nang lumaki yung amperahe, din yon, nag-o-off, hindi masusunog yung bahay. Pero ang problema sa ganoong design dati, nasusunog yung coil. Sa mga bagong design ngayon, dahil thermal fuse ang gamit, hindi na masusunog ang coil. Kaya nakakatipid.
dahil thermal fuse lang ang papalitan, mura lang naman. So ibalik na natin ang cover ng ating switch, yung kanyang speed ba, speed 1, 2 and 3. Yung 3 yung pinakamalakas ang ikot. So balik na natin yung tinanggal natin kanina. Mayroon itong parang holder sa sa pinaka wire para hindi hindi matanggal pag aksidenteng na-pull yun. Meron tayong engine oil. Yung iba gumagamit ng Singer oil, pero sa akin mas maganda yung motor oil dahil naman yun talagang kung sa engine nilalagay, ibig sabihin heat resistant. So meron pa naman tayo, bago kasi akong change oil ng aking Toyota Veloz, meron pa namang extra. Ito yung gagamitin natin. Lagyan natin yung bushing, merong foam dyan at saka yung shafting na rin. Kaya yun ang dahilan na tinanggal ko yung earring kanina at saka nilihan natin para pag hugot natin hindi na gagasgas yung bushing. So ibalik na natin. Ito na. At siyempre ang kanyang 4 na screws. Madali lang, wala pang kalating oras nagawa ko na ito. Mga more or less 25 minutes. Ganyan lang kadali mag-ayos ng electric fan. Ayun ang usual na oras, or pinakamataas na yung 1 oras para mag-ayos ng electric fan. Basta mga ganitong sira, mga thermal fuse lang. 1 oras, sabihin na lang natin 1 oras. Sa mga baguhan, siguro mga 2 oras. Ito na. Saksak na natin. Tingnan natin kung gagana. Ito yung switch. So, bago ang thermal fuse. 1. Naku, ayaw gumana. 2, 3, ayaw gumana. Ikutin natin. Ayun. So, problema sa kapasitor. Yun ang dahilan kaya naputol ang thermal fuse, dahil nag-change value yata yung kanyang kapasitor. Uminit ng husto ang coil, kaya naputol ang thermal fuse. So papalitan natin itong kanyang kapasitor. 250 volts, 1.5 microfarad. So try nating i-measure kung within limits ba ang kanyang capacitance. Kasi pag mga ganitong kapasitor sa electric fan, mga lang yan plus and minus 5% ang kanyang allowance. Pwedeng sumubra ng 5%, pwedeng hindi abot ng value na nakatakda. 135.7 microfarad, ang taas naman. Grabe. 135.8 microfarad, no? Ay talagang may problema ang kapasitor. No worries, mayroon tayong spare na capacitors dito. Tanggalin natin at papalitan ng bagong kapasitor. Ito na yung bago. So tingnan natin kung ano ang reading nito. Kita ba?
1.42 microfarad. So, paki-reply na lang ninyo, no? 1.42 sa halip na 1.5. So, pwede pa. Pwede pa naman. Kaysa kanina, yung kanyang original, umabot ng 135.8 yata yon microfarad. Samantalang ang nakalagay sa katawan ng kapasitor ay 1.5 lang. Masyadong mataas. So ito ihinang natin. Tapos meron nang nakaabang na shrinkable tube. O ang sabi ng iba, shrinkable tubing. Kahit alin dyan. Hindi naman tayo nag-aral ng wala naman tayo sa paaralan. Ang paaralan para sa English na kurso. Ang sa atin ay matuto tayong mag-repair. No? Pero kung marami kayong pera dyan, no need na. Pwede na itapon. At for sure, mayroong kukuha, no, sa basura. Lalo na pag maganda pa tingnan. Kasi nga pala, lighter lang ang ginagamit natin pag nainitan kasi itong shrinkable tube. Yun nagsishrink. Kaya shrinkable tube. Ito na. Tapos na natin na nailagay. Ibalik na lang natin yung mga dapat ibalik. So ito yung front cover. Balik natin. So ganun ang pinakamahalaga, siguro may magtanong bakit kaya nasira ang kapasitor. Ang suspitsa ko ay walang tigil ang gamit nito, no? Babad ba? Kaya yun ang kalimitan, mag-overheat. Minsan naman matigas nang ikutin ang shaft, no? Kasi yung dating langis, yung galing pa sa factory, parang natuyo na. Yung iba naman ay maluwang ang bushing. Kaya hindi na rin makaikot ang yung parang bakal ba nasa gitna ng shaft or shafting. Sasayad yun sa pinaka-stator na bakal. Kaya ayaw umikot. Yan lang naman ang mga possible causes. Balik natin itong knob. Saka ibalik natin ang yung screen or yung guard sa propeller para kahit mahawakan ng bata, hindi basta-basta tatamaan ng ilisi ang bata. Malapit nang matapos. Siguro naririnig nyo ang ingay ng background. Ayan na, umikot na. Umikot na. So, paki-subscribe naman if mayroon kayong natutunan, no? Paki-subscribe, paki-like, paki-share na rin sa iyong mga kaibigan. Okay, tapos na. Ganda, ang lakas ng ikot. Bumalik sa original. Ika nga. So maraming salamat. God bless us all. Maraming salamat sa iyong panunood.